Welcome sa aking YouTube channel, Croy Narag Officials. Another sharing knowledge, another DIY repair na naman po ang gagawin ko. Kaya, umpisan natin to kaagad. Bali, meron lang akong sasagutin tanong doon sa kakilala ko. May kakilala kasi ako katrabaho. Nagtanong sa akin kung ano ba yun daw yung paraan para hindi masisira yung electric fan mo. Kaya, gumawa na rin ako ng video para ipakita kung ano yung mga paraan na pwede mong gawin para hindi madaling masira. Yun dapat yung tanong niya, yung hindi madaling masira. Kasi kung sasabihin mong hindi masisira yung electric fan mo, is wala namang ganun. Bali, ito yung paraan ko. Sakto, meron akong electric fan dito sa bahay. Bali, ito yung paraan ko para hindi madaling masira yung electric fan mo. Gagawin ko dito, tapos panoorin mo lang kung sa tingin mong alam mo na to, pwede mong skip. Pero pag hindi pa, is note ka lang. Pero ito yung step by step na ginagawa ko sa electric fan para hindi madaling masira. No? Para tumagal yung lifespan. Para sa unang step na ginagawa natin is yung ito, madalas ginagawa rin ng iba is yung linilinis yung electric fan. Pero madalas natin ginagawa, linilinis lang natin yung kanyang yung kanyang rear guard, front guard, tapos itong blade. Tapos, yun yung madalas natin ginagawa. Yun yung linilinisan natin. Pero, meron pang isang step na dapat mong ginagawa sa electric fan mo para tumagal yung lifespan ng electric fan. Lalo na ngayon, umiinit na yung panahon. Ito yung isang appliance sa bahay na gamit itong electric fan. Kaya ang gagawin ko is lilinisan ko muna itong mga rear guard, front guard, at saka yung blade. Tapos pupunasan ko na rin ito. Ibabrush ko na siya. Gamit na kayo ng brush kung meron kayong brush. Tapos babalik ako pag nalinisan ko na to. Nalinis ko na yung kanyang blade, front guard, rear guard. Tapos itong back cover niya, lininis ko na rin. Brush ko na rin yan. Tapos gumamit lang kayo ng, pag maglilinis kayo ng electric fan, gamit lang kayo ng paint brush. Yung malambot lang. Tapos, ang next step mo na nagagawin sa electric fan is yung linisan na rin itong motor. Itong motor niya. Tapos, gamit ka lang ng paint brush na malambot. Tapos, i-brush mo siya. No? Para malinis mo yung pinaka-motor niya. Pero kung kaya mong baklasin yung motor, is pwede mo siyang baklasin para malinis mo yung pinaka-loob. Tapos, kung hindi naman kaya, kung may blower kayo sa bahay, may blower, pwede siyang i-blower dito sa loob para matanggal yung alikabok na doon sa loob. Pero pag wala, paintbrush lang na malambot, tapos dahan-dahan na lang sa pagpunas para malinis siya. Tapos pag nalinis yun na siya, pag na-brush yun na siya at malinis na itong pinaka-labas ng motor, yun na rin isa sa mga gawin nyo natin is yung i-check ito. I-check yung kanyang shafting kung umaalog, kung mahigpit, kung pre-wheel ba siya. Yan, kung pre-wheel or mahigpit, yan, or may alog na. Tapos para makita nyo kung may problema na. Kasi kung may problema na, lalo na pag medyo mahigpit na yan, ibig sabihin nasisira na yung bushing niya yan, yung bushing sa loob. Tapos i-check nyo na rin yung wirings. Siyempre, wirings. Check nyo na kung medyo nakaranggal or mayroong problema. I-check nyo na rin yan. Bali, tinanggal ko muna dun sa stand ng electric fan. Kasi pag ako naglilinis ng electric fan, isa sa mga ginagawa ko talaga is binabaklas ko talaga itong motor. Kasi isa sa mga importante rin na malagyan mo ng langis yung pinaka-bushing dun sa loob. Kasi napakahirap kung lalagyan mo dito. Pero kung kaya mo namang gawin, pwede naman din. Gawa ka na ng ganito. Yung ganitong klase ng, lagayan lang to ng BB oil. Tapos ito is yung straw. Tapos lagyan mo siya ng slanting. Para hindi ka na magbaklas. Bali, i-stand mo lang siya ganun. Tapos dahan-dahan mo siyang ipihit. Kasi sakto naman yan Kasi importante mahaba lang naman yan. Para sumakto siya dyan. Tapos dahan-dahan mo na lang siyang
ipatak, tapos magkabilaan. Pero ako, lagi ko kasi itong ginagawa sa electric pan ko pag naglilinis ako. Bali, talagang hanggang sa loob, linilinis ko, tapos nilagyan ko ng langis. Para lang tumibay, para tumagal yung electric pan ko. Tapos check ko na rin kasi yung yung bushing dun sa loob kung okay pa ba o hindi na. Kaya tatanggalin ko lang na ito. Tanggalin lang natin. Kasi ito yung diskarte ko lang din naman to. Binabahagi ko lang naman sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa mga electric pan ko. Kasi ito naman talaga yung paraan, no? Ito yung diskarte na alam ko. Ito yung paraan ko. Para tumagal yung mga buhay ng electric pan. Pero kung sasabihin mo na hindi siya masisira, wala namang ganon. Dating yung panahon na masisira yung electric pan. Pero kaya mo naman siyang patagalin yung lifespan niya, yung buhay niya. Sa gagawin mo lang, i-maintenance mo lang siya ng maigi, na maayos. Pag hindi mo kayang gawin yung ganito, lalo na pagbabaklas ng electric pan, pwede mo naman din ipagawa to. Kung sa nakakaalam, sa gumagawa ng electric pan, yan, para ma-maintenance yung electric pan nyo. Yan. Tanggalin muna natin ito. 4 na tornilyo. Mas dahan-dahan lang. Dahan-dahan natin tanggalin itong pinaka cover. Tapos, pag medyo mahirap, yun. Pagkatanggal mo na siya, yan. Tanggalin natin itong kanyang bushing, yung kanyang shafting. Shafting pala. Yan. Tapos ang ginagawa ko niyan is check up ko na to. Pinupunasan. Ito may langis-langis pa. Ibig sabihin okay pa to. Kasi mini-maintenance ko to pa kan eh. Hindi naman madalas. Baka pinupunasan ko lang. Inaayos ko na mabuti. Kasi sa mga electric pan ko, ganito na ginagawa ko para tumagal yung buhay. Tapos, titignan ko na rin to. Ito kasi check mo na rin. Ito, walang gas-gas. Sabihin good pa. Siguro, last na maintenance ko to, last na lininis ko to, siguro 3 months ago. Yun, 3 months ago. Tama, 3 months. Yung last na binaklas ko to. Pero, may langis pa nga eh. Ibig sabihin good pa, hindi pa siya natutuyuan. Tapos brush na rin natin para pagkakataon, para hindi siya, yung mga alikabok na yan, minsan kasi yung mga alikabok na yan pupunta yan dito. Kaya doon nagiging mahigpit itong bushing kasi ka-shafting. Sumisiksik yan dito. Yung alikabok dito. Sumisiksik yan dito. Tapos, siyempre, pag nabaklas na natin to, lalagyan natin siya ng langis para meron siyang pang lubricant sa shafting. Ito ang ginagawa ko para tumagal yung buhay ng mga electric pan. Tapos sa kabila. So, okay pa maganda pa yung motor. Iba yung motor niya, iba yung winding. Tingnan mo. Yung winding niya kakaiba. Diba? Tapos, lagyan na rin natin ng langis yung pinakaloob. Importante kasi naman langisan tong loob nito. Kahit hindi naman tayo professional sa ganitong klase ng gawain, kaya naman natin magbahagi ng konti. Yung nalalaman lang natin. Yung kaya lang natin i-share. Nalangisan na. Bali, na-check naman natin. Good yung kanyang shafting.
Good, walang gasgas. Kaya balik na natin. Assemble na natin. Bali, babalik ko lang muna yung mga tornilyo nito. No? Sigpitan ko lang. Tapos, para mag-align yung kanyang shafting, kailangan natin pupukin. Lamot na. Napakalambot. Tapos, ang gagawin natin, para sa final, bago natin ibalik to, is testing. Saksak ko lang. Yan. Tapos, i-on natin para umikot. Siyempre, testingin muna natin bago natin ibalik. Yan o. Kaya, yan. Okay na. Bali, ganun lang yung ginagawa kong diskarte. No? Paraan para tumagal yung lifespan ng mga electric pan ko dito sa bahay. Bali, yung ginagawa ko, mini-maintenance ko na mabuti lang para tumagal siya. Yun naman talaga yung sikreto. Para hindi madaling masira yung electric pan nyo. Bali, na-assemble ko na yung maintenance natin na electric pan. Bali, ito na siya. Malinis na siya. Bali, final testing na natin to. Ayan siya. Smooth na yung kanyang takbo. Diba? Off na natin. Kaya ganoon lang yung ginawa kong pag-maintenance dito sa electric pan na to. Kaya sana nagustuhan nyo. Kaya hanggang dito na lang yung aking video at sana ay may natutunan kayo. At kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka. Ilalabas ko pa ang mga bagong video. Kaya nga sa muli, this is Croy Narag Officials. See you sa next video.